Hello? Hello? Yeah. Good morning, everyone. How are you? I think this day is a blessing for you, brethren. Pastor, parang hindi ako to. Naiwan yata yung ano ko sa Baguio. I think need kong bumalik sa Baguio. Naging English speaking. Napuno ng English kami nitong week na to sa Baguio. Ayan, magandang umaga. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka, kapatid. Kala ko may problema ako sa sarili ko eh. Ayan. Maraming, grabe, napakalamig sa Baguio nitong nakaraan. Pagbaba namin, nitong Friday, na-miss ko agad yung lamig. Sabi ko, bakit ang init? Ayan, salamat sa Panginoon dahil yung mission namin at yung activity namin sa Baguio ay matagumpay na sinamahan ng Panginoon. Ayan, at marami kami natutunan and we are excited to share it with you guys, mga kapatid. Di ba? Ayan. And also, kahapon ba? Hindi. Sinong may mga ka-date nitong nakaraang Hearts Day? Ayan. So, ang sarap i-enjoy ng pag-ibig. Lalo-lalo na ang pag-ibig ng Panginoon, di ba? Hindi lang sa Hearts Day, kundi every day. Amen? Ayan. So, ngayong umagang ito, it's month of love, baliktad. Month of love ngayon. So, about love ang pag-uusapan natin. Tayo muna yung manalangin. Tayo tumayo lahat. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat o Diyos sa muling pagkakataon pong ito na nagsama-sama kami, Panginoon, upang purihin at sambahin ang inyong pangalan. We thank you, O God, dahil sa araw-araw ay nararanasan namin ang inyong kabutihan at higit sa lahat ang inyong pag-ibig, na kailanman ay hindi namin maikukumpara kahit kanino, O Diyos. Salamat, O Diyos, dahil sa umagang ito, nais mo po, O Diyos, na buksan ang aming mga puso upang mapakinggan, Panginoon, ang inyong mga salita. Na matanggap namin, Panginoon, ang inyong mensahe. At higit sa lahat, yung ituturo mo, Panginoon, para sa amin. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa oras na ito na ang lahat ng inyong mensahe, ang nais mo pong sabihin, Panginoon, ay mahayag sa oras na ito at matanggap ng bawat isa sa amin, Panginoon. Help us, O God. Help us, O God. And may we feel your presence while we are listening. The Holy Spirit may freely move, Panginoon, sa puso ng bawat isa at sa lugar na ito, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na sa iyo lamang ibigay ang oras na ito, ang aming pandinig, ang aming isipan, at higit sa lahat ang aming puso, Lord God. Once again, tulungan mo po kami, Panginoon, sa oras na ito. At samahan mo po kami, Panginoon, dahil we are willing to listen to you, O God. Thank you, O Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Makakaupo na po tayo. Ayan. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan this morning ay Pure Love in Faith. Ayan. Pakita ko po muna sa inyo itong unang litratong ito. Ayan. Ano yan, mga kapatid? Puno, syempre. Na mayroong malalim na ugat. Makakapal na ugat, maraming sanga, at mayabong na mga dahon. Ayan. So itong punong ito, habang lumalaki, habang tumatagal, palalim ng palalim ang kanyang ugat. Diba? Habang siya ay
Sa paglipas ng panahon, palalim ng palalim ang kanyang ugat. And yun yung kanyang characteristic. As patuloy niyang inaabsorb yung nutrients sa lupa, patuloy siyang nabubuhay. Ayan. Hindi lang yung ugat niya, pati yung mga dahon niya ay lumalago, pati yung kanyang mga sanga. And now, let us open our Bible sa Romans chapter 10, verse 17 to 18. Ayan. Okay, bukas po tayo. Sabi ng amen kapag nakita na. Amen. Ayan, so, sundan niyo po ako sa pagbasa. Verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig, sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila ay nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ayan. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig daw. Lahat tayo may pananampalataya na? Ayan. Parang 5 yung sumagot. So, 5 lang yung may pananampalataya. Lahat tayo may pananampalataya na? Wow. Amen. Dahil yon sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. At dahil yon sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Every Sunday, every prayer meeting, every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Panginoon, sa kahit sino. At salamat sa Panginoon dahil tinutulungan niya tayo na mas lumalim sa pananampalataya. Mas lumalim sa relasyon sa Kanya, sa ating pagkilala sa Kanya. Tayo ay nakapakinig na ng salita ng Diyos at hanggang ngayon nakikinig pa sa hangaring mas lumalim pa ang pagkaalam at pagkarunong pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ayan. So, thanks God kasi we are continuing na mag-grow sa salita ng Diyos. At patuloy tayong lumalago dahil patuloy nating pinapakinggan ng Panginoon. And we have no doubt sa bagay na yon. Tingnan natin yung nilalaman ng chapter 10 ng Roma. Ayan. So sabi dito, itong Romans chapter 10 ay ito yung mga ipinapahayag ni Paul. Paul expresses his desire for the Israelites to be saved through faith in Christ. So ito yung hangarin ni Paul kung bakit niya naisulat itong aklat ng Roma. So, na lahat ng Israelita ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pangalawa, Paul emphasizes that salvation is not based on ethnicity but on faith in Jesus. So yun naman yung inalis ng Panginoon sa atin. Yung ating mga nakasanayan na binigay sa atin ng ating mga ninuno, tulad ng sa mga Israelita, but He changed it ng pananampalataya natin kay Jesus. Third, Paul explains that the gospel has been given to the Israelites but they have not believed it. Ayan. Paul argues that the Israelites have been given enough knowledge to recognize their Messiah. So yun yung sinasabi dito, na oo, sila ay nakapakinig na. Sapagkat abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Paul explains that faith comes from hearing the gospel and that the gospel is a report of God saving people from their sins. At higit sa lahat, lastly, Paul also stresses
the necessity of preaching the gospel to spread the message of faith. Ayan. So gaya ng puno na nakita natin kanina, parang isang Kristiyano na habang lumalalim at habang siya ay nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, lumalalim ang kanyang ugat. And by that, habang lumalalim ang kanyang ugat, syempre, tumitibay ang isang puno. Tumitibay din ang isang Kristiyano. Tumitibay ang kanyang relasyon sa Panginoon. Diba? Pero, pag tinitignan natin yung puno, di ba madalas makikita natin yung puno, malalaman natin kung may problema ang isang puno o halaman. Malalaman natin kung meron siyang dinaranas o meron siyang sakit. Makikita natin kapag nanunuyo na yung dahon niya, nanunuyo na yung mga sanga niya. Ayan. And also, kapag hindi siya nagbubunga, ayan. Pag tinignan natin yung puno ng mangga, sino may puno ng mangga dito? Sa bahay? Baka mali. Ayan, sila Ate Jeng, ang daming puno. Ang daming mangga dyan sa panahon ng mangga. Hingi tayo mamaya. May bunga na ba, Ate Jeng? Matanda na. Okay. Ayun, so, minsan masasabi natin, bakit kaya ang punong ito walang bunga? Ano kayong problema nitong punong ito? Bakit kaya hindi siya nagbubulaklak? O bakit kaya nanunuyo lahat ng kanyang dahon? It means there is a problem sa kanyang ugat. There is a problem sa kanyang pagtubo, sa kanyang paglago. Ayan. So, parang tayo mga Kristiyano. Gaya ng hangarin ni Paul sa Romans chapter 10, idiniin niya dito, sa chapter na ito, na ang pinakang kailangan sa pag-preach ng gospel, sa papalaganap ng salita ng Diyos para sa pananampalataya. Ayan. So, hindi lang pala para lumalim tayo ang bawat isa sa atin. Yes, thank you God kasi tayo ay lumalago sa ating sarili sa pananampalataya. And sabi ko kanina, we have no doubt. Kasi every Sunday, yun yung nagigain natin. Tunay na yun yung nagigain natin. Habang tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. At palalim na ng palalim ang ating mga ugat. Pero wag natin sasabihin sa mga katabi na, wag natin hahanapan o titingnan yung katabi natin na yung ugat niya. Baka sabihin natin sa katabi, uy, inuugat ka na. Wag natin sasabihin niya na. Uy, inuugat ka na. Sa kakaupo. Wag din natin hahanapan ang ating kapatid ng, saan yung bunga mo? There is a right approach sa bagay na yon. Ayan. Okay? So, now, lahat tayo ay mayroon ng pananampalataya sa Diyos. But there is still a big challenge. Meron pa ring big challenge para sa atin kung paano tayo mamumunga. How we can show sa Panginoon and to others na tayo ay namumunga bilang isang Kristiyano. Ayan. Na hindi lang tayo ang nakikinabang, ang ating sarili, sa pananampalatayang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa pananampalatayang nag-gain natin mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito ang tanong na pwede nating itanong sa ating mga sarili. Is my actions enough? Sapat na ba ang aking kilos sa pang-araw-araw bilang isang Kristiyano? Sapat na ba ang aking pamumuhay bilang isang Kristiyano para ipakita yon sa Panginoon? Or baka mas kailangan pa nating yakapin ng husto ang pananampalataya na hindi lang natin hangarin na lumago o mag-gain ang pananampalataya natin through listening, but also to be fruitful. Diba? So, let us now
think kung ano yung dapat nating gawin. What do we need? So ito na yung pag-uusapan natin. Pure love in faith. Ito yung kailangan nating simulan para mas yakapin pa ang pananampalataya ng buong buo ng may pag-ibig. With pure love. So, pure love in faith, ito daw ay nagre-refer sa concept ng pag-express ng love. Ayan. So, dun pa lang sa dalawang salitang pure love. Ayan. And also, nagre-reflect din ito, and it also shows genuine love. And also, selfless form. Ayan. So, ito yung pinakang pag-uusapan natin. How to love purely in faith. Ulitin nga natin. How to love purely in faith. Ayan. Number 1. Tingnan natin. Purify your heart. Naalala niyo ang linyang yan? May naalala kayo? Sa linyang yan? Kanta, di ba? Sige nga, kantahin nga natin. 1, 2, 3, go. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire, my heart's one desire. Di ba? Nabanggit doon. Purify my heart, refiner's fire, what my heart's desire. Ayan. So para pala tayo ay magkaroon ng, magawa natin tong purify your heart or my heart, makikita natin sa Malakay chapter 3 verse 2 to 3. Makibukas po tayo. Malakyas chapter 3 verse 2 to 3. Yan. Sabi diyan, ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag napakita na siya? Para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya at mauupang tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayan niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak at sa pamamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Ayan. So gaya ng sinasabi sa awitin, para pala ma-purify yung heart natin, to purely love in faith, kailangan nating i-desire, kailangan nating hangarin yung refiner's fire na siyang tutulong sa atin upang mas maging pure, mas maging tulad ng isang ginto, ng isang pilak, or even yung bakal, di ba, kapag ginagawa ng isang panday, nagfo-form siya ulit ng panibagong form sa pamamagitan ng pagdarang sa apoy, and then pinupukpok niya. Di ba? So, yung refiner's fire, yun yung paraan ng Panginoon para sa atin upang tayo ay lumago. Upang tayo ay mas tumibay pa. Sabi nga dyan, dadalisayin. So sa refiner's fire, sa pamamagitan ng apoy, dito tayo idinadaan madalas ng Panginoon bilang mga Kristiyano. And also, it shows us bilang mga pagsubok sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, yun yung refiner's fire. Na kaya tayo idinadaan ng Diyos sa apoy na iyon for purification purposes. At kapag natunaw na ang metal,
na melted down na naabot na niya yung melted down state niya, doon na pina-form ng Lord yung panibagong itsura mo, papagandahin ka niya, mas makintab, mas matalas, mas makinis, and also like gold, mas makintab, at mas may kita mo yung pagka-gold niya. So that's why, hindi pala natin dapat, kumbaga, nilalayuan at iniiwasan yung mga pagsubok na nararanasan natin. Kundi mas, dapat pala ina-enjoy pa natin, no? Kasi doon tayo fino-form ng Lord. Doon tayo sinasamahan ng Panginoon habang tayo ay dumaranas ng pagsubok. Yun pala yung proseso ng Panginoon para tayo ay patibayin, pagandahin, at ayusin. So di ba meron mga bakal na kahit patapon na, kinukuha pa ng mga panday. And just like the Lord, kahit tayo ay mula pa sa junk, sa mga patapong tingin natin, yung buhay natin, patapon na. Minsan, naranasan natin yan. Pero, lagi tayong kinukuha ng Panginoon para tayo ay tulungan. Madalas nga, dinadaan tayo sa apoy upang tayo ay mas tumibay sa pananampalataya. Sabi sa Zechariah chapter 13, verse 9, makibukas po tayo sa Zechariah. Ayan. And tignan natin yung Bible natin na Tagalog. Let us compare kung ano yung dito sa English. Ayan. Sabi dyan, Zechariah chapter 13, verse 9, I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. See, after ng test sa atin ng Panginoon, as gold tested, yun yung hinahangad ng Panginoon Yung tumawag tayo ng tumawag sa Kanya. And after that, masasabi natin, the Lord is my God. Doon kinikilig ang Panginoon So, itong message nito ng purify my heart, purify your heart, it gives us message na every challenges in our life, every trials in our lives, i-endure natin yon. At tignan natin yung hangarin ng Panginoon, hanapin natin yung hangarin ng Panginoon para sa atin. At pwede natin tanungin si Lord, Lord, ano bang gusto mong i-form sa akin? Bakit ko dinadanas itong pagsubok na ito? Dahil merong gustong iparanas sa iyo ang Panginoon na makikita mo siya. Madalas ganun kasi no? After ng pagsubok, actually ganun nga talaga ang nangyayari. Kapag tayo dumaranas ng pagsubok, lagi tayong questionable sa atin. 'Di ba? Hindi natin alam anong gagawin, hindi natin alam kung anong nangyayari. Kumbaga, question mark yung isipan natin. Lord, bakit ito yung kalooban mo? Bakit ito po yung nangyayari sa akin? 'Di ba? So, this is the answer. Dapat nating i-declare sa ating mga buhay that the Lord is my God. Yeah. Sabi din sa Isaiah chapter 48 verse 10, Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Anong sabi sa Tagalog? Medyo iba yung pagkaka-translate dito sa Tagalog. Tingnan natin.
48 verse 10. Sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. Kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo'y napatunayang hindi karapat-dapat. So yun, medyo may ibang translation. Pero dito, I have tested you in the furnace of affliction. Sa pamamagitan ng paghihirap. Di ba? So, Isaiah 48 verse 10 said na kapag tayo ay dumaranas ng paghihirap, tayo ay nire-refined ng Panginoon. Ayan. Last verse, for purify my heart. Mga kapatid, dito, sa Santiago chapter 1 verse 2. Pakibukas tayo sa Santiago chapter 1 verse 2. Amen? Sabi diyan, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Amen. Ang sabi, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. That's why, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, sabi magalak daw tayo. Sapagkat alam ninyong, alam na daw natin. Alam ninyong ito ang katatagan sa inyong pananampalataya. 'Di ba? Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Wow. 'Di ba? Ibinigay na ng Panginoon ang kanyang mensahe. Minsan nga lang nakakalimutan natin bilang mga Kristiyano. Sabi, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. So, it is the desire of the Lord na hindi tayo magkulang sa ating buhay. Yun din yung tignan natin habang tayo ay dumaranas ng pagsubok. Tingnan natin ulit yung isang puno. Di ba, kanina nabanggit ko, kapag minsan may kita natin sa isang puno, mapupuno natin yung isang puno o halaman. Papapatanong tayo parang, bakit ba ganito ang isang punong ito? Nanunuyo ang kanyang dahon. Nanunuyo ang kanyang mga sanga. At kulang na lang ay magsibagsakan na yung mga sanga niya. Ayan. Pero kapag ang isang Kristiyano ang dumadanas ng pagsubok, tawag natin sa puno kapag ganito ang dinaranas, yung napapansin natin sa kanyang appearance, ibig sabihin, may sakit yung puno. Di ba? Pero kapag Kristiyano ang dumaranas ng pagsubok, alam niyo kung anong tawag doon? Tanong niyo bakit? Hindi niyo tinatanong kung bakit, parang ayaw niyo malaman eh. Pain and suffering ang tawag doon. Sabi, those who do not read the Bible, they are called pain and suffering. Ayan. So yung puno kasi, yung nagsisilbing, kumbaga yung nutrients niya na nakukuha niya sa lupa, syempre, at sa mga pataba na nakukuha niya sa lupa. And also sa tubig, di ba? And tayo namang mga Kristiyano, we gain nutrients for our spirit, for our faith, from the Word of God. That's why those who do not read the Bible, they are called pain and suffering. Kaya sa tuwing tayo ay dumaranas din ng mga pagsubok, dapat pala nating i-root pa natin yung ating mga ugat sa salita ng Diyos. Pangalawa, offer your body as living sacrifice. Ayan. Kanta rin to. Alam nyo ba yun? Sa Romans chapter 12 verse 1.
Sabi ni Andrew, puro kanta. Ayan, Romans chapter 12 verse 1, ayan o. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yung kanta nito, offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. O, di ba? Ito yung paraan ko minsan para makabisado ng verse eh. Kantahin. Kaya minsan naghahanap ako sa YouTube ng mga Bible verses na may kanta. And ang daling kabisaduhin. Kakantahin mo lang. Kasi personally, ang problema ko ay hirap talaga ako magkabisa ng kahit anong text. Kahit nga sa school eh. Hirap ako magkabisa. So yun yung nakita kong paraan para kinakanta ko yung verse. And kapag wala akong makita sa YouTube, gagawa ko sarili kong tono. Pero wag niyo nang yun yung tono ko. Ayan yun na yung tono ko. Baka Ayan. Ayan yun na yung tono ko. Gawa rin kayo sarili niyo. Ayan. The term urge reflects to a strong appeal. Sa Tagalog, apela. Malakas na apela. Or, other word, pakiusap. Na nag-emphasize na importante itong message na ito. Ayan. And also, yung word na brothers, syempre, signifies a familial relationship. Ibig sabihin, parang hindi tayo itinuturing na iba nitong nagsasabi nito. Ni Paul, syempre. Di ba? Pleasing to God. Ayan. This symbolizes purity and dedication. Ayan. So, kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, dapat pala not only holy, ayan, sabi dito, holy and pleasing to God. Not only holy, but also pleasing to God. Ano ba yung pleasing to God? Dapat pure. Na kapag tayo dapat ay sasamba sa Panginoon, kahit tayo ay may daladalang mga bigatin sa buhay, huwag tayong mahiya, huwag tayong mag-alilangan na lumapit sa Panginoon and i-open na yung puso natin, na sasabihin natin, Lord, ito yung dinadala ko ngayon. And I want you to take it from me. Di ba? Gusto ko po itong isurrender sa'yo. That's purity. Yung pagiging totoo sa Panginoon. Kaya nga pag praise and worship, also, dapat inihahayag natin lahat ng nilalaman ng ating mga puso. That symbolizes purity. Lord, ganito na ako. Lord, ito na po yung nilalaman ng puso ko. I know hindi ito karapat-dapat, but I want to worship you. Actually, this is not only every Sunday worship. Also, syempre, ang worship, alam naman natin, na ang worship ay every day of our life. Diba? So with dedication, pleasing to God, dapat lahat ng ginagawa natin bilang mga Kristiyano, with dedication, with love. Na parang tinitignan natin sa lahat ng ginagawa natin ay ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Even sa trabaho, even sa school, even sa ministry, even sa family, sa bahay. That is pleasing to God. That is the worship that is pleasing to God. The term spiritual. Hindi, doon na lang tayo sa service of worship. Act of worship. Ayan. This is your spiritual act of worship. Siyempre, God is a spirit, and His worshipers
lahat tayo na kanyang mga worshipers must worship Him in spirit and in truth. Sabi sa John chapter 4, verse 24. Ayan. God is a spirit, and His worshipers must worship in this spirit and in truth. Actually, yung pag-worship natin every Sunday, that is our response sa Panginoon. Na pinagpapala tayo ng Diyos, that is our gratefulness, thanksgiving sa Panginoon. Na minsan, hindi natin mapigilang pumalakpak sa Diyos, itaas ang ating mga kamay, and mostly, kapag gusto nating lumuhod sa Diyos, kapag tayo ay nag-uumapaw sa presensya ng Panginoon. Di ba? So, dapat ginagawa din natin yon mga kapatid. Because it is the expression of worship. Baka pag pumunta tayo sa ibang church, maupi tayo. Kasi maraming mga churches, lalo na kapag maraming mga matatanda, makikita natin sobrang intense ng worship nila. Todo taas ang kamay, todo sayaw, di ba? And let us also do it. I-express natin by our action, not only sa praise and worship natin, but also our action in our everyday life, sa buhay natin araw-araw. Okay? Next. Pangatlo. Mabilis lang po ito. Number 3, decide to follow Jesus. No turning back. Naalala niyo rin tong linya na to? Kanta din to. I have decided. Parang mali yung tono ko. To follow Jesus. No turning back. No turning back. Ayan. Wala bang nagta-turning back dito? Do we decided to follow Jesus? Ayan. Amen. Salamat sa Panginoon. Dahil lahat tayo, we all decided na sumunod sa Panginoong Jesus. Maraming tao, we consider it yung mga non-Christians, ang hindi nagpapasakop sa Diyos. Hindi dahil hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Hindi dahil hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Ayaw lang nilang magpasakop sa Diyos. Kasi ayaw nilang magbagong buhay. And they are disobedient sa Panginoon. Paminsan niya Kristiyano pa eh. Di ba? Madalas, makikita natin din. They know about the judgment of God. They know about the truth about God. They know about God. And yet, they do not want to obey God. Kaya nga, nasabi ko kanina, paminsan Kristiyano din ito. Alam na ang salita ng Diyos, alam na kung sino ang Panginoong Diyos, alam ang katotohanan patungkol sa Diyos, and yet, they don't want to obey God. Kaya nananatili sila sa kasinungalingan. Marami, syempre, mostly, mga non-believers, they don't want to obey God. Hindi nila gustong magpasakop sa Diyos. Hindi nila gustong sumunod sa Diyos. Alam niyo kung bakit? A Christian, when he surrender his life to God, kapag isinurrender ng Kristiyano ang kanyang buhay sa Diyos, madalas ang Kristiyano hindi pa tinotodo. Naalala ko tuloy ulit yung kataga dito sa JCOD. Ang paglilingkod sa Diyos, buwis buhay, todo pati pato. Biro pa ng iba, todo pati panabla. Ayan.
Sometimes a Christian, when he surrender his life to God, hindi pa lahat nagtitira pa. Paminsan, hindi lang nagtitira, minsan binabawi pa sa Diyos. Example, katulad ng pinanood natin kanina, yung umpisa, bago tayo dumako sa pakikinig. Like for example, isang Kristiyano sabi niya, Lord, I offer my pride, my unforgiveness sa'yo. Alisin niyo po ito sa akin. Kaso, pag uwi mo sa bahay, narinig mo, chinichismis ka ng kapitbahay. Ano? Ano sinasabi niyan? Hindi ko siya mapapatawad. Binawi agad. Nagalit agad. Di ba? So that is a simple encounters natin sa Panginoon. Another example. Sorry sa mga youth. Lord, surrender ko na po yung ML ko. Surrender ko na po yung Facebook o yung addiction ko sa Facebook and social media. Kasi hindi po ako nakakapag-devotion eh. Hindi po ako nakapagbasa ng Bible. Hindi po ako nakakapag-pray. Kaya Lord, sige po, isuko ko na po sa inyo. Nalaman mong may bagong trending sa Facebook. Yung gumagano, no? Yung gumagano. Uy, panoorin mo yung trending sa Facebook. Hindi mo na alam yon, hindi, napag-iiwanan ka na. Panoorin mo yon. Hindi mo kilala yung bagong vlogger na yon? Nako, hindi ka na updated. Sabi ng kaibigan mo, tignan mo kasi, check mo lang naman eh. Nung chinek na, wala na, sinayaw na, nag-TikTok na, nag-video na. Lord, wait lang po sisilip lang po ako saglit sa Facebook. Sisilip lang po ako saglit sa TikTok. Uy, may bagong skin sa ML. Hindi ko alam yun naririnig ko lang. Hindi mo alam? Hindi na kasi ako naglalaro eh. Binura ko na yung ML. Sabi ng kaibigan mo, check mo lang saglit. Hindi naman masamang maglaro eh. Minsan ganun natin ginagamot yung natin eh, no? Minsan lang naman eh. Sige na, kumain ka na niya, minsan lang naman eh. Kahit bawal. Lord, i-check ko lang po saglit yung ML ko, install ko lang po saglit. Pero i-install ko rin agad. Tingnan ko lang po yung bagong skin. Hindi ko alam kung ano yung skin yan eh. Ano bang balat yun? Balat ba yun? Ayan. Another example, another scenario. Lord, iiwan ako ng barkada ko eh. Sabi ng Diyos sa'yo, anak, don't cheat. Sabi ng barkada mo, it's better to cheat than to repeat. Kaysa umulit ka, mga opya. Lord, baka mawala kasi sila eh. Mga kaibigan ko sila. Hindi ko sila kayang mawalay sa akin, magiging lonely ako. Sabi ng Lord sa'yo, anak, lalakad kang kasama ko. Di ba sabi mo, lalakad kang kasama ko? Mga kapatid, madalas we fear. Nagkakaroon tayo ng fear sa bagay na ito na mai-surrender yung mga bagay o sino man tao na iniingatan natin sa ating buhay. At alam natin na yun yung nakikita nating mga dahilan why we cannot surrender fully sa Panginoon. No, Lord, susunod po ako sa iyo. Because I believe in you. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Susunod ako. At alam kong sasamahan mo ko, Panginoon. Biglang, boom! Buwagsak.
Sabi ko na babagsak ako eh. Bumagsak. Sabi sa'yo ng demonyo, ng devil, oh, ha? Di ba? Bumagsak ka? Hindi ka kasi nangopya. Sabi ng Lord, hindi anak. Hindi ka bumagsak. Natuto ka. Natuto ka lang. Kung matututo ka sa pagkakamali mo at sa susunod, mag-aaral ka na dahil naniniwala kang ipapasa kita. Di ba? Kaya natuto ka, hindi ka bumagsak. So, you see, patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon, patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon. And that's why we need to express our worship every day. Yung mga pasasalamat natin sa Panginoon. Even sa mga simpleng bagay ng ating buhay, di ba, may kita natin yon kung talagang patuloy nating hahanapin ng Panginoon sa bawat bagay na yon. In every actions, in every scenarios, in every situations ng buhay natin. Naalala ko may isa akong natutunan sa convention namin nitong nakaraan. Yung tinatawag na evil inclination. Ayan. Sabi, ang bawat tao daw, bawat Kristiyano ay mayroong Pharaoh inside us. Pharaoh. Kilala niyo ba yung Pharaoh sa time ni Moises? Ayan, yung paraon. 'Di ba? Ilang beses siya nakiusap sa paraon para palayain ang mga Israelita. Pero ayaw niya pumayag. Meron din daw tayo sa loob nating paraon. Na kapag tayo ay nagdi-devotion, tayo ay magbubuklat ng Bible, hindi siya pumapayag. Ayaw niya. And also, tinatawag din daw yung evil inclination. Another term is resident evil. Itaboy daw natin yon. Huwag tayong papayag na manalo yung resident evil inside us. Yung paraon. Huwag tayong papayag. Dahil kung hindi siya papayag na tayo ay makapag-pray, tayo ay maka-attend every Sunday worship service, every prayer meeting, tayo ay magde-devotion, doon kasi siya nagagalit eh. Galit na galit siya doon. Ayaw niya kang palayain yung mga Israelita eh. So that's the Pharaoh inside us. Fight, mga kapatid. Huwag natin payagan na yung evil inclination natin ay matalo tayo. Yan, naka-incline daw yun, nakasandal sa'yo. Ang sabi, wala tayong magagawa na kahit anong bagay. We cannot do everything as a Christians if we have no Christ in life. If you follow Jesus, we can forgive. If we follow Jesus, we can forgive. We can love, we can give, and everything we do, lahat ng pwede nating gawin, inspired tayo ng Panginoong Jesus. Kapag patuloy nating ipinapanalo ang Diyos sa ating puso. Inside us. So no evil inclination allowed inside me. Only Christ allowed inside me. Lastly, diba? Sabi ko mabilis lang. Give thanks with a grateful heart. Diba? Kanta rin yan. O, kantahin niya natin ulit. 1, 2, 3, go. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. O, di ba? It's already given. So give thanks.
Mga kapatid, ang Bible, yung salitang give thanks and thanksgiving, yung mga pasasalamat, it mentioned in the Bible 102 times in the Old Testament. And 71 times in the New Testament. Yun lang, napakarami lang na mention na itong magpasalamat sa Diyos. Di ba? Also, yung verse na ito, nagsasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Open din natin sa Bible natin yung Tagalog. Sabi diyan, rejoice always, pray continually, give thanks to all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. In all circumstances daw, lahat ng circumstances sa buhay natin. Ayan. Because this is the God's will for you in Christ Jesus. Nabanggit din, pray continually and rejoice always. When you give thanks to God every day, He will bless you every day. When you give thanks to God every day, He will bless you every day. Naalala ko yung dinadanas ko nitong mga nakaraan. At sobrang napakabigat na nakaranasan nitong nakaraang January lang. Bagong taon, napakahirap na pagdaranas. Tinatanong ko ang Lord, sabi ko, Lord, bakit wala po ako nito? Bakit wala na po ako nito? Hindi na po ako nagkakaroon nito? Lord, ano pong kulang? Ano pa po yung hindi ko nagagawa? And then, the Lord said, anak, dati naman, mas tinitignan mo kung ano lang yung meron ka eh. Kasi naalala ko before, nung bago akong Kristiyano, I count my blessing kung ano yung nag-e-exist sa buhay ko. Minsan 3, minsan 4, minsan 5, hanggang 7. Minsan, bibigyan ko yung sarili ko ng, ano yung 3 pinakamahalagang bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos na meron ka? Sabi ko, Lord, thank you for giving us bahay. Meron kaming bahay na natutulugan, na nag-cover sa amin. Natutuluyan. Lord, thank you dahil meron kaming tubig, hindi kami napuputulan, at nakabagbayad pa kami. Pangatlo, Lord, thank you dahil may kuryente kami. Pang-apat, Lord, thank you dahil kasama ko yung mga magulang ko at kumpleto kaming pamilya. Pang-lima, Lord, thank you dahil merong hangin akong nalalanghap. That's why nakakahinga ako at nabubuhay ako. Pang-anim, Lord, thank you dahil may mga kagamitan pa kami sa bahay na nagagamit namin. Even though hindi bago, hindi branded, di ba? Pang-pito, Lord, thank you dahil buhay pa ako. And yun yung binibigay sa akin ng Panginoon. And then after that, bigla na lang may darating na blessings. Totoo. Talagang, kapag pinagpasalamat ko sa Diyos yung kung anong meron ako, si Lord magbibigay ng panibagong blessing. Kasi you appreciate kung anong mga bagay na meron ka. At nakikita ng Diyos na uumapaw yung puso mo sa pasasalamat sa Kanya. Dahil sa mga bagay na nag-exist na yon, nakikita mo pa rin ang Diyos. Kahit hindi bago, kahit yung mga bagay na wala ka. Di ba? So, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Actually, this message, sinasabi ko rin sa Panginoon. Kaya nga, Pastor, nung unang session natin sa Antipolo,
Antipolo lang yun. Baguio. I almost cried out. Talagang gusto ko nang umiyak nung time na yon, yung sa first session namin sa Baguio. Dahil sinasabi doon, message doon, walang karapat-dapat na magsabi sa Diyos na, Lord, mahal kita. Samantalang yung kapwa mo hindi mo kayang patawarin. Samantalang hindi mo kayang ibigin ang kapwa mo. Diba? Sabi ko, Lord, di rin po karapat-dapat to preach your word. Sabi ni Lord, sino pa? Sino ba naka-assign? Sabi ko, oo nga, no. No choice ako. Lord, kinakabahan ako. Ayokong ibigay itong message na to kasi I'm not qualified to preach love ng Panginoon. Kasi hindi naman po ako kaibig-ibig. Tanong ng Lord, bakit? Sino bang karapat-dapat? Wala po. That's why you preach my word, sabi ng Lord. And gaya rin sa ating lahat, mga kapatid, yung journey natin bilang isang Kristiyano, sa pagpapalalim natin ng ating pananampalataya sa Diyos, at kapag tayo ay nakakaranas ng pagkabigo, pagkakamali, pagkakadapa, pagkakapagod, madalas, minsan sasagi pa sa isip natin, or minsan may isip pa natin. I tell you this, mga kapatid, minsan talaga papasok ito sa isip natin, and I want you to be aware na masasabi nating, Lord, may problema yata ako. Ang problema ko, hindi yata kita mahal. Parang ganon. Sa pagdanas natin ng mga pagsubok na yun bilang mga Kristiyano. Tayo pong tumayong lahat. Pero mga kapatid, lagi nating iisipin na yung bagay na yon, when we don't understand the love of God, hindi natin yon problema. It is not a problem sa atin na meron tayong problema sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ko yata, I did not love God enough. Sometimes ganon. Parang may pagkukulang ako. Hindi ko nagagawa yung gantong bagay, hindi ko nagagawa yung tungkulin ko bilang isang Kristiyano. And I tell you, mga kapatid, hindi ito problema sa atin. Ang problema natin, nag-iisa, hindi lang natin nauunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Dahil kung tunay nating nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos o ang dakilang pagmamahal niya sa atin, wala tayong ibang magagawa kundi ang mahalin ang Diyos. Kung tunay nating nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang dakilang pagmamahal, we can do nothing but to love Him. Amen. Pero kapag naunawaan mo na ng lubusan na ikaw ay minahal ng Diyos ng walang anumang kondisyon, walang anumang kapalit, babaguhin ka nito, kapatid. Amen. I repeat, babaguhin ka nito. Amen. Mahal ka ng Diyos sa buong mabubuting araw, sa mga magagandang araw. Ganon ka rin niya kamahal sa mga araw na hindi maganda para sa'yo. Amen. Mahal ka ng Diyos kapag nararamdaman mo ang kanyang pagmamahal. Mahal ka rin ng Diyos kahit hindi mo na yon nararamdaman. Amen. Mahal ka ng Diyos kapag gumagawa ka ng mabuti, ng tama. Mahal ka pa rin ng Diyos kahit hindi mo na yon ginagawa. Kahit hindi mo na ginagawa ang tama at dapat mong gawin. The love of the Lord stays
in our hearts forever. Amen. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa kung sino ka. Kundi nakabase yon kung sino siya. Amen. Hindi yun nakabase kung ano yung nagawa mo, nagawa natin. Base yon kung ano yung ginawa ng Diyos para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Seeing Him with arms outstretched, nakapako ang kanyang mga kamay, habang tumutulong ang kanyang mga dugo. At sinasabi ni Jesus sa iyo, ganito kita kamahal, anak. Amen. Thank you so much. Ganito kita kamahal, kahit masakit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ganito kita kamahal, kahit danasin ko ang kamatayan. Mas pipiliin ko ito kaysa hindi kita makasama sa buhay na walang hanggan. Thank you so much. Ganyan tayo Jesus. kamahal ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hindi natin mapipigilan at kahit sino man, hindi mo mapipigilan na mahalin ka ng Diyos. Amen. At huwag nating susubukan. Pwede mong subukan, pero mabibigo ka, kapatid. Amen. Dahil ang pag-ibig mo sa Diyos ay hindi nakabase sa kung anumang kondisyon. Iyon ay nakabase dapat sa karakter ng Diyos. Amen. At kapag nauunawaan mo na iyon, kapatid, magiging malaya ka. Amen. And you can do everything with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Gagawin mo ang lahat ng walang kapaguran, ng walang panghihina. Amen. Dahil Yes. mahal mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sabihin nga natin sa Diyos, mahal ka namin, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. And kapatid, sa oras na ito, the Lord seeks our heart. Nakatingin ang Panginoong Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Isipin natin yon sa oras na ito. Nais ng Diyos, dinedesire ng Diyos, na buksan mo ang puso mo sa oras na ito. Ano pa yung di mo na surrender sa Lord? Ano pa yung tinitira natin sa ating mga sarili na Lord, kailangan ko pa to eh. Gagamitin ko pa ito sa ganitong bagay. Pero hinihingi yan sa'yo ng Lord eh. Gusto ng Lord, ibigay mo na sa Kanya. Kasi, hindi ka makakapagpatuloy at magpapaulit-ulit ka sa pagsubok mo bilang isang Kristiyano. Hindi ka makakasurrender sa Lord ng patuloy, ng may paglalim, dahil ayaw mong isurrender sa Lord. And wag na natin babawiin sa Lord pagdating ng panahon. Let us all commit sa Panginoon yung bagay na yun. Lord, sa iyo na to. Dahil alam ko na may gagawin ka sa buhay ko. Alam ko that you will shape my life according to your will, Yes, Lord. according to your Yes, purpose. Jesus. Yes, Lord. Kapatid, tingnan mo ang puso ng Diyos. Makikita mo yon nung time na siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Saying to you, anak, this is for you. This is how I love you. Hallelujah, Jesus. Lord, help us, Lord God, for this time to open our hearts and minds. We want to serve you, O Lord God. Yes, Jesus. We want to show you our heart.
Yes, of God. being a servant to Lord God. Yes, Lord. Of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer high, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Awitan natin ang Diyos. Wherever you go, Sambitin natin ang mga sinasabi na to mula sa ating puso. no longer high, But Christ living in me, serving you for all eternity. may I set on you In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. clinging to The cross. Minsan pa sabihin natin sa Diyos, my Jesus, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Sige kapatid, this is the right time for you to say it to the Lord. Open your heart. Lord, I'm sorry. Lord, marami akong pagkukulang, Panginoon. Maraming hindrances sa buhay namin, sa buhay ko, na hindi ko pa naisusuko ng buong buo, Panginoon. Sige kapatid, speak it to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon.
Panginoon, salamat o Diyos. Dahil patuloy mo kaming tinitignan bilang espesyal na pag-ibig mo. Salamat kahit pasaway kami, kahit tumatakas kami, kahit tumiiwas kami, Panginoon. Patuloy mo kaming minamahal, O Diyos. Patuloy mo kaming tinatanggap, Panginoon. And this time, hindi namin gusto na i-take advantage, O Lord God, yung pagmamahal mo. But this time, we want to offer you our life, our hearts, our love, Panginoon. Dahil nakikita namin, O Diyos, ang inyong pag-ibig na walang pinipili, walang anumang kondisyon. At patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. We thank you, O Lord God. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa ikalalago pa ng iyong salita, sa ikalalaganap ng kaligtasan, O Diyos, na gusto mong ipalaganap sa sanlibutan. Lord, we know that you have calling sa bawat isa sa amin. Make us your servant, O Lord God. This is our hearts longing for you, Panginoon. To glorify you, to give you honor, to give you worship and praises, O Lord God. Help us, O Lord God, that we want to cling on the cross. Yes, God. We want to cling on your cross, O Lord God. Yes, Jesus. Lord, nakikita na namin, O Diyos, na ito na yung buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Na ito na yung inaasahan mo para sa amin. Lord, our hearts are willing to serve you wholeheartedly, Panginoon. Yes, Lord. Help us, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Sa natanggap namin, O Diyos, sa salita mo. Yes, God. Binigyan mo kami ng kaliwanagan Amen. na kaya naming gawin ang lahat ng bagay kung kami ay patuloy na titingin at magpo-focus sa pagmamahal mo sa amin. Yes, God. Wala kaming dapat nasambitin pa, Panginoon, kundi salamat, O Diyos, sa pagmamahal mo, Panginoon. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus, for loving Thank us. you, Jesus. Thank you, Lord. We praise your name. Praise your name. We thank you, O God. This is our worship, our word, our praises, Amen. our thankfulness, Yes, O Lord God. God. Thank you, O God. Thank you, O God. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.